O na nagdadalawang isip tayo na kumilos. Marami sa atin ang nagnanais ng mas mabuting buhay. Ano ba mas mabuting buhay? Mas malapit sa Diyos. Buhay na may maayos na relasyon sa pamilya, may maayos na relasyon sa mga kaibigan. Diba? Lahat tayo nag-i-aim na mapabuti ang ating kalusugan, magkaroon ng isang matayog at matatag na career. Minsan gusto nating talikuran ang mga masasamang ginagawa natin. Gusto nating mag-move on mula sa pagiging broken-hearted. Mga hindi kayo relate. Mga in love yata itong mga. Minsan, di ba? Minsan sinasabi natin, ayoko nang maging miserable, sawa na ako. Gusto ko nang mag-move on. Magsimula ng bagong yugto sa aking buhay. Someone is praying with that. Lord, gusto ko maging maayos yung buhay. Kaya lang kahit gaano pa man kalaki yung pagnanais natin, may mga pagkakataon na nagdadalawang isip tayong kumilos. Parang may pumipigil sa atin. No? Bakit kaya ganito? Lagi natin tinatanong, bakit madalas sa kabila ng ating desire na bumuti, hindi natin magawang ubusan? And sa kwento ng Panginoong Jesus sa John chapter 5, makikita natin kung paano siya nagbigay ng pagkakataon sa isang taong matagal lang naghihirap. Ang hamon po sa kanya, simple lang, magdesisyon, manampalataya, at kumilos. Ganon din po yung panawagan sa atin ngayon. Nais ng Diyos na matupad sa buhay natin ang magandang plano niya para sa atin. Kaya lang, hindi ito mangyayari. Let us remember this. Kung aasa lang tayo sa sarili nating lakas, sa halip na isama natin sa ating buhay ang Panginoon. This is one of the reason bakit ang hirap minsan bumuti ng kalagayan natin. Ang hirap mag-move on, ang hirap magpatuloy. Kasi minsan, sinasarili natin lahat. Hindi natin sinasama ang Diyos. Ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Paano natin mararanasan ang pagbabago na hinanda ng Diyos para sa atin? So as I said, magsisimula tayo ng ating series, Beyond Miracles. Iba't ibang miracles ng Diyos na magbibigay sa atin ng new perspective sa kung sino ang Diyos. Ano yung kaya niyang gawin sa buhay natin? At paano tayo tutugon ng tama upang hindi natin ma-miss yung miracles na gusto niyang iparanas sa ating buhay. So, the first installment we have this morning ay okay, na ang ibig sabihin ay may pag-asa na magkaroon ng pagbabago sa lahat ng area ng buhay natin kung makikipag-cooperate lang tayo sa Diyos at hahayaan natin siya na magbago sa atin. Okay, balik po tayo, no? Paano nga ba mabuti yung kalagayan natin? Paano natin hahayaan na babaguhin tayo ng Diyos? And we will have 3 points this morning, which is on the next slide. Okay? Yung acrostic natin is YES. Y-E-S. Y represents what? Yearn to change. Yearn. To change. Yearn to change. E, eliminate excuses. And S, step into action. Tatlong bagay lang po sa umagang ito. So ito po yung acrostic natin, yes. Yes, kasi kailangan natin sabihin sa Diyos na, yes, Lord, kinikilala ko ang pangangailangan ko ng pagbabago. At ngayon, handa na ako magpasako sa kung ano man ang sasabihin mo. Y is yearn to change. E is to eliminate excuses. And S is step into action. So first, yearn to change. O kailangan mong magdesisyon na mabago kung gusto mo talaga ng pagbabago. Ulitin ko po, kailangan mong magdesisyon na magbago kung gusto mo talaga ng pagbabago. Are you with me? Amen. So basahin natin ang miracle story ng isang tao na nagkaroon ng healing at pagbabago sa kanyang buhay. Sa John chapter 5, 1-4. So, binasa natin kanina, pagkatapos nito pumunta si Jesus sa Jerusalem para dumalo sa isang pista ng mga Hudyo. Sa isang pintuan ng lungsod ng Jerusalem, kung saan idinadaan ang mga tupa, okay,
gated po itong Jerusalem, and mayroon po silang parte doon na gate kung saan dumadaan ang mga tupa. Kapag nagpapakain sila, pinapalabas po nila yon. Okay? And then kapag pumapasok yung mga tupa doon din, dumadaan. No? Meron doong paliguan or pool na sa Aramaic, ang tawag sa kanila ay Bethesda. Okay? So imagine, merong swimming pool doon na maliit. Ang tawag doon ay Bethesda. No? Bethesda. At may cottage yun sa gilid. Cottage. Meron siyang 5 porches. Merong 5 silungan. Kung saan, nandoon po nakahiga ang mga may sakit. Mga bulag, mga pilay, paralitiko. And ito yata yung sa verse 4 kanina, no? Tama ba ako? May verse 4 na ba yan? Ayan. So ito yung sa verse 4. Ano pong nangyayari kapag nandoon sila? For an angel went down at a certain season, hindi po araw-araw yun may mga pagkakataon lang na bumababa doon ang anghel sa pool na yon and kinakawkaw or kinakalawkaw yung tubig. And whoever then first after troubling the water, so kapag nakalawkaw na yung tubig, sino mang mauna doon, sino mang maunang pumunta roon or makahawak dun sa tubig na yun or makaligo sa pool na yun, gumagaling kahit na ano pa ang kanyang sakit. So, ayon sa talata, mayroong isang paliguan sa Jerusalem na may maraming mga karamdaman doon. Naghihintay sila. So, doon sa paniniwala na minsan-minsan may anghel na pumupunta doon. And then in verse 5 and 6, may isang lalaki doon, which is in a very detailed po, 38 years na siyang may sakit. Okay? Invalid siya. Infirmity. For 38 years. 30 and 8 years. Anong version yan? Grabe naman yung King James. So, 38 years na. Nakita ni Jesus ang lalaki na nakahiga roon at nalaman niyang matagal na itong may sakit. Kaya tinanong